Ama naming Diyos, maraming salamat po. Tunay na napakabuti mo. Mapit na muli ang oras ng aming pagsamba. Salamat po aming Ama sa lahat ng pag-iingat mo, pagliligtas mo sa amin. Salamat po, napakarami mang kapahamakan. Maraming mga taong nangapapahamak araw-araw. Ngunit kami, Ama, ligtas kaming nakatatawid araw-araw. Dahil ikaw ang nangangalaga sa amin. Hawak mo po kami ng iyong mapagpalang kamay. Salamat po sa kabila ng aming kalagayan. Patuloy naming naisa sa katuparan ang banal na tungkulin namin na ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Wala man kami sa loob ng gusaling sambahan. Salamat ng marami, Ama. Hindi mo binibigo ang aming pagtitipon sa aming mga pagsamba. Laging ipinadarama mo sa amin ang iyong pakikisama. Mula pa lamang sa mga pag-aawitan, lagi mo po pinagpapala ang aming mga abang kaluluwa. O Ama, kulang ang pananalita. Hindi namin kayang isa-isahin ang lahat ng kagandahan ng loob mo. Pero makikita mo laman ng aming mga puso kung gaano ang paghahangad namin na pasalamatan ka, Ama, at tumanaw ng utang na loob. Tanggapin mo na lang kaming magkakapatid. Wala kang itatakwil sa amin. Tanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Niluluwalhati ka po ng aming mga kaluluwa. Panginoong Yesus, salamat sa pag-iingat mo. Salamat po sa pag-alalay mo. Nananatili kami sa iyong iglesia. Matatag na nagpapatuloy sa paglilingkod. Laging hinahanap ang ganitong pagsamba. Sapagkat, Panginoon, hindi mo kami binibitiwan. Maawa ka, Panginoon, minsan pa. Ipamagitan mo kami sa Ama at muling pagpalain ang iyong mga hilira. Ama, nakagaya kaming muli tumanggap ng mga salita mo. Maawa ka pong maging sabik kaming lahat sa pakikinig ng iyong mga katotohanan. Payagan mo po na ito'y maisakatuparan namin sa aming buhay para lalo kang malugod sa amin. Mamalagi ang iyong pakikisama sa amin at kaming lahat ay makarating sa hangganan. Ang pananahanan na sa iyong banal na kaharian. May tiwala kami, Ama, narinig mo pong lahat ng aming mga panalangin at mamamalagi ka po sa piling namin hanggang sa matapos ang aming pagsamba. Malagi kaming matibay na nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Kahabagan mo po, manatili kaming matatag sa pangahawa sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Alam po namin hinihiling ang lahat sa pangalan ng aming Yesus. Amen. Ang buhay ng tao ay karaniwan ng dinaratnan ng mga suliranin at mga kamalasan. Ang taong walang kahit na isang problema ay itinuturing po na abnormal.
Masama ay kung hindi po natin alam kung paano harapin ang mga suliraning mabigo sa pagtuklas ng solusyon. Sa panig po ng mga tao ng sanlibutan, kapag hindi nila makaya ang mga dalahin sa buhay, ay mayroong bumabaling sa alak. At ang iba naman ay sa ipinagbabawal na. Lalong masama ay mayroong binawakasan ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Bilang mga tao ng Diyos ay hindi po ito ang dapat mangyari sa atin. Paano natin dapat harapin ang iba't ibang hamon ng buhay sa mundo? Ano po ang dapat na taimtim na gawin ng tunay na lingkod ng Diyos kapag ang buhay niya ay nililigalig ng mga suliranin? Sabik na hanapin natin ang Diyos sa pagsamba. Ito sana, mga kapatid, ang lagi nating maging patakaran sa buhay. Sa tuwing maharap tayo sa mga suliranin o iba't ibang pagsubok o hamon ng buhay. Ang unang panglunas natin, sabik na hanapin ang Diyos sa pagsamba, katulad ng ginawa ng isang lingkod ng Diyos. Paano niya inilarawan ng kanyang kasabikang makasama ang Diyos sa pagsamba? Ang sabi sa awit 42, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay. Walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Bakit sabik na hinahanap niya ang Diyos? Sa pagsamba. Ang sabi niya, araw-gabi, tumataghoy. Gabit araw, tumatangis. Naging tanging pagkain ko'y mga luha sa paghibig. Itong mga kaaway ko, sa tuwing na iyaong sambit, nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Labis-labis ang kanyang kadalamhatian dahil sa pag-uusig na kanyang naranasan. Dagdag pa yung mga suliraning mga hinaharap niya sa buhay araw-araw. Pagkatapos itong mabagsik na pag-uusig na kanyang sinasagot. Parang tayo ngayon, mga kapatid, di ba? Tigib ng sakit at kalumbayan ang buhay dahil din sa mga pag-uusig at mga kantyaw ng mga kumakaaway sa atin na nagsasabing wala na raw tayong Diyos na magliligtas sa atin. O hindi ba yung nagsabi ng lingkod ng nasaan ba ang iyong Diyos? Yun daw ang sinasabi ng mga kumakaaway sa kanya. Parang sa panahon natin ngayon. Pero ano ang lalong mabigat na kalagayan ng lingkod ng Diyos na itinatangis niya araw at gabi? Ang sabi niya, nagdurugo ang puso ko kapag aking maalaala ang lumipas na kahapon. Lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Ganito rin tayo ngayon, mga kapatid. Labis na nangungulila ang ating mga puso na makapasok muli sa loob ng templo o gusaling sambahan upang doon ay sumamba. Tumataghoy tayo araw at gabi sa ating mga pagtawag sa Diyos dahil sa ating abang kalagayang ating pinasadlakan. Gayon pa man, ano pa rin ang mataimtim na debosyon ng lingkod ng Diyos sa lahat ng kapigatian niya sa buhay. Ang sabi niya, bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Na-realize niya sa sarili niya. Katapos na medyo nayanig siya sa kanyang mga
pagsubok na naranasan niya, mga suliraning hinaharap niya. Kung minsan kasi nakakayanig, nakapangihina talaga yung mga dalahin sa buhay. Pero pagkatapos na ma-realize niya na lingkod siya ng Diyos, kaya ang sabi niya, bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas. Muli ko siyang aaw. Siya ay gugunitain ang puso kong tigib hirap. Nawa ang pag-ibig ng Panginoon ay mahayag araw-araw, gabi-gabi. Siya naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa akin ay bumubuhay. Ganito rin sana mga kapatid ang maging motivation po natin. Hindi man tayo makapasok sa mga gusaling sambahan, ay patuloy pa rin tayo sa mga pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating online na pagtitipon o pagsamba. Na sa kabila ng maraming kabagabagan ay gugunitain natin lagi ang mga kabutihan ng Diyos at hahanapin siyang buong kasabikan sa pagsamba. Na kahit wala tayo sa loob ng kanyang tahanan, ay lubos na sumasampalataya tayo. Pinagiging dapat niya ang bawat pagsamba natin sapagkat sa bawat pagkakatipon natin ay hindi niya tayo binibigo na makapiling siya at pinupuno niya ng kanyang kapangyarihan at kalwalhatian ang ating bawat pagsamba. Bakit kapag binabagabag ng mga suliranin sa buhay, ang mga tunay na lingkod ng Diyos, ay ang Diyos ang kanilang hinahan? Ano ba ang tiyak na mararanasan ng mga lingkod ng Diyos sa pagsamba? Kahit mabigat ang mga dalahin sa buhay, ang sabi ng mga lingkod ng Diyos na nananahan sa pagsamba, magagala kaming dugo sa loob ng templong banal. Dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilala. Ano ang katumbas nito, mga kapatid? Sa pagsamba ay nasisiyahan sila sapagkat una, nasumpungan nila ang paglingap ng Diyos at nadama ang kanyang kapangyarihan na nagdulot sa kanila ng kagalakan at kaaliwan. Kalawa, sa pagsamba, nakikinig ang Diyos sa kanilang mga panalangin at mga hinaing. Ano katunayan, ang Diyos ay laging nakaantabay sa atin sa pagsamba upang dinggin ang ating mga panalangin. Ano-ano po ang mga suliranin sa buhay ang magaan na mapagtatagumpayan po natin dahil pinakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin at sinasaklolohan tayo. Sa aklat ng awit 10:14 at patuloy, ang sabi ng Biblia, papakinggan mo, Panginoon, ang dalangin ng mga hamak. Patatatagin mo ang loob ng mga kapuspalan. Ang mga kapuspalan ay sa iyo lang umaasa. Sa tuwin ay sumasaklolo ka sa mga ulila. Mapalad po ang mga hamak at kapuspalan na laging nasa pagsamba. Hindi sila bibiguin ng Diyos sa kanilang mga daig. Sino pa ang handang dinggin ng Diyos sa pagsamba upang damayan? Ang sabi ng Biblia, nakikita mo ang hirap at kaapihan at ikaw ay palaging handang dumamay. Ano ang pangako ng Diyos na gagawin niya sa mga api at mga ulila? Ang sabi ng Biblia, ipagtatanggol mo ang mga api at mga ulila upang wala ng taong mananakot ng kapwa. Sampalatayanan po nawa ito ng mga kapatid na naririto sa pagsamba, na nahihirapan sa buhay at nagdaranas ng mga kaapihan sa buhay, na hindi nalilingid sa Diyos. Lahat ng ating mga paghihirap ng kalooban dahil sa pag-uusig, pang-aapi at panggigipit, matatag tayong manalig na sa panahong itinakda ng Diyos ay paiiralin niya ang katarungan para sa ating mga kaapihan.
Paano po kung ang suliranin ay napakabigat? Sapagkat pinagbabantaan ng ating buhay. O mayroong nakaambang panganib sa atin na maaring puminsala ng ating buhay. Ano po ang patotoo ni David? Patungkol sa ginawang kabutihan ng Diyos sa kanya sa panahong may nagbabantang panganib sa kanyang buhay. Sa awit 18:4 hanggang 6, ang sabi ni David, ginapos ako ng tali ng kamatayan. Tinabunan ako ng alon ng kapahamakan. Nakapaligid sa akin ang panganib ng kamatayan. Nakaumang sa akin ang bitag ng libingan. Ano ginawa ni David? Ang sabi niya, kaya't ang Panginoon ay aking tinawag sa aking paghihirap, humingi ng habag mula sa kanyang templo sa panahon ng pagsamba. Tinig ko ay narinig. Pinakinggan niya ang aking pag-ibig. Sa makatwid, mga kapatid, nagkakamali ang ibang lingkod ng Diyos na iniwan ang pagsamba dahil delikado daw at may nagbabanta sa kanilang buhay. O kaya ay mabagsik daw ang pag-uusig. Ang unang dapat na maging hakbang natin kahit po sa pinakamabigat na suliranin ay hanapin ang Diyos sa pagsamba. Sapagkat walang ibang maaaring tumulong sa atin na madaling lunasan ang anumang problema natin sa buhay. Sana ang maiwan sa puso natin, mga kapatid. Saan man dako ng mundo tayo naroon, kung naririnig ninyo ang pagtuturong ito ng mga salita ng Diyos, anuman ang kasadlakan natin sa buhay na ito, ang laging unang ipinanglulunas natin ay ang pagsamba. Sa pagsamba, doon tayo sasagutin ng Diyos sa ating mga panalangin. Sa panahon ng pagsamba, katulad ngayon, sa ating pagtitipon, nahayag ang himala ng Diyos, gawa ng mapagpalang kamay niya sa buhay natin. Pero ano ang kondisyong hinahanap ng Diyos sa atin? Upang dinggin niya ang ating mga hinaing sa pagsamba. Sa unang hari sa 6:12 hanggang 13, ang sabi mismo ng Diyos, kung susundin mo ang aking mga utos at tutuparin ang aking mga tagubilin, tutuparin ko ang aking pangako. Sa pamamagitan ng templong ito, yung pagsamba na iyong itinatayo, at hindi ko pababayaan ang aking bayang Israel. Mga kapatid, sino ba ang bayan ng Diyos ngayon? Tayo, ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw, na naging bunga ng gawain ng kapatid na Felix Banan. Kaya ito rin ang kondisyong hinihintay ng Diyos na makita sa atin. Sundin natin ang kanyang mga kautusan at tuparin ang kanyang mga tagubilin. Ano naman ang pangako ng Diyos? Ang sabi niya, sa pamamagitan ng templong ito, hindi ko pababayaan ang aking bayan. Sa makatwid, sa panahon ng pagsamba, laging naghihintay ang Diyos sa ating mga panalangin, sa mga panalangin ng mga masunurin at matuwid, para sila ay pagpalain. Kaya, mga kapatid, ito po sana ang patuloy na panatilihin natin sa ating buhay. Ang pagiging masunurin at matuwid sa harap ng Diyos. Ano ang tinitiyak ng Diyos sa mga matuwid na laging sabik sa pagsamba? Sa awit 84:11 hanggang 12, ang sabi ng Biblia, hindi siya nagkakait
ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Sampalatayanan siya na ito ng bawat isa sa atin, lalo na ng mga anak, ng mga kabataang naghahanap o naghahangad ng maliwanag at maunlad na buhay sa hinaharap na panahon. Ang Diyos ay hindi magkakait ng anumang mabuting bagay kung ang gawain natin ay matuwid at marangal. Mga kapatid, anong mabuting bagay ang kailangan ninyo sa Diyos? Mga magulang, ano ang mga hangarin at panukala ninyo para sa inyong mga sambahayan? Mga anak, ano ang pangarap ninyo sa hinaharap ng inyong mga buhay? Sampalatayanan po natin ang pangakong ito ng Diyos. Hindi siya magkakait sa atin ng anumang mabuting bagay. Malagi lamang tayong matuwid at malinis sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. Ano ang bumabagabag sa iba? Tagal-tagal na rin tayo na ganito ang kalagayan, kapatid. Iba'y nagtatago pa rin. Iba'y nagtitiis pa rin sa kulungan. Iba'y limitado ang mga pagkilos at pakikipagkapwa-tao dahil sa banta ng pag-uusig. Iba'y piling-pili lamang ang mga taong kanilang kasama sa buhay dahil iniiwasan ng mga dating mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Kaya ang tanong, hanggang kailan tayo magtitiis at maghihintay? Ano po ang dapat na maging matatag na paninindigan natin sa harap ng mga pagsubok at pag-uusig? Patuloy nating binabaka. Gaya po ng paninindigan ni Mikas na inuusig ng mga kaaway. Ang sabi niya, ngunit para sa akin, sa Panginoon ako mananalig. Hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin at ako'y kanyang dirin. Paano yung mga kaaway niya na umuusig sa kanya at laman ng isip ang paggawa ng masama? Ang sabi niya, mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin. Kung ako may nadapa, muli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ng Panginoon. Ganito sana katatag ang ating paninindigan, mga kapatid, sa paghihintay ng saklolo ng Diyos. Hanggang kailan tayo magtitiis at paghihintay sa pagkilos ng Diyos upang bigyan tayo ng katarungan? Gaya ng matibay na pananalig ni Mikas, ang sabi niya, magtitiis ako hanggang siya ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang kanyang pagliligtas. Halina kayo, mga kapatid. Samantalahin natin tayo na sa pagsamba. Lumapit na tayo sa Diyos. Naghihintay siya kanina pa sa ating mga panalangin. Taguhin natin ang ating mga kaapi. Itagis natin ang ating mga pagdurusa. At ihibik natin sa ating Ama ang ating mga pangangailangan at kagipitan. Ipangako naman natin sa Diyos na lagi natin siyang hahanapin sa pagsamba, na sa susunod na araw ng linggo, muli tayong babalik
upang isagawa ang ating taunang pagpapasalamat. Huwag na huwag na malimutan natin ang araw ng ating pagpapasalamat bago matapos ang taong ito. Sama-sama tayong magpapasalamat. Sama-sama tayong magpupuri. Sasamba sa Diyos. Kayo mga kapatid na tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami. Nagagalak ang aming mga puso sa harap ng aming amang kalagayan. Lumiwanag sa puso namin minsan pa. Merong liwanag sa aming unahan. Merong pag-asang naghihintay para sa amin. Mga anak mong matyagang naghihintay ng pagliligtas mo. Mga anak mong nasadlak sa mga pag-uusig sa iba't ibang uri ng kagipitan sa buhay. Sa pagsambang ito'y nakasumpong kami ng biyaya sa pamamagitan ng mga salita mo, ang mga pangako mo na aming pinangahawakan. Kaya hanggang ngayon ay narito kami, Ama. Purihin ka. Sambahin ang banal mong pangalan. Maawa ka, Ama. Basbasan mo kaming magkakapatid. Itatak mo sa aming mga puso ang lahat ng mga salitang mong narinig namin ngayon. Ano man ang aming kasadlakan sa buhay na ito, ang lagi naming unang gagawin ay hahanapin ka namin sa panahon ng pagsampong. Di ka namin iiwan, Ama. Hindi namin pababayaan ang mga pagsampa. Sa pagsampa naroon ka't naghihintay sa amin. Sa pagsambay sinasagot mo ang aming mga panalangin. Dinggin mo ang aming mga daing. Lingapin mo, Ama, ang aming mga kaluluwa. Tulungan mo po, lubusin ang aming kagalakan sa buhay namin araw-araw. Patuloy na madama namin. Ikaw ang lagi namin kasama at umaalalay sa amin. Pumapatnubay at pumapatnugot sa amin sa paglalakbay. Tulungan mo kaming lahat, bawat pamilya. Lingapin mo mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Gunitain mo ang mga pangarap ng mga magulang. Gunitain mo ang mga ambisyon ng mga kabataan na umaasa sa iyo. Mga lingkod mong nagsisikap mabuhay na matuwid at malinis. Maawa ka po, higit sa lahat. Ang buhay na walang hanggan, ipagkaloob mo sa aming lahat. Pagdating ng araw ng kapalan, magkita-kita kami sa bayang banal na iyong ipinanganak. Panginoong Hesus, pamagitan mo kami sa Ama. Alalayan mo pa kung kami araw-araw. Huwag mo kaming bibitiwan. Panatilihin mo kaming matatag na umaasa sa iyo. Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo ng aming mga panalangin. Patuloy kaming maghihintay sa katuparan ng iyong mga pangako.
lalo na po ang pagsasaayos ng lahat ng bagay sa iglesia. Buong pananalig kaming maghihintay sa araw ng aming kaligtasan. Pagdating ng iyong bugtong na anak, huwag mo pong lilimutin ang naiwang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Ingatan mo sila araw-araw, lalo ng kapatid na Teddy. Kung nagkakasakit, pagagalingin mo. Alalahanin mo ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtitiis sa bilangguan. Dumating na siya ng araw ng kanilang paglaya. Lahat ng mga anak mo nagsipangalan, nagtatago, pero nagpapatuloy sa matapat na paglilingkod sa iyo. Huwag mo silang bibitiwan. Bawat isa patuloy na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Ama, tiwalang-tiwala kami. Minsan pa'y pinagpala mo ang aming mga kaluluwa sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.